Guys, ano nga bang kayang gawin ng isang ina para sa kanyang mga anak? Narito ang isa na namang kwento ng pagmamahal, sakripisyo ng isang ina. Sa mundong puno ng pagsubok, walang hihigit sa pagmamahal ng isang ina. Tahimik ngunit matatag, sugatan ngunit patuloy na lumalaban. Para sa kanyang mga anak, handa siyang isakripisyong sariling pangarap. Tiisin ang sakit at harapin ang kahit na anong hirap. Dahil sa bawat tibok ng kanyang puso, ang kaligayahan at kinabukasan ng kanyang mga anak ang kanyang pinakamahalagang dahilan upang magpatuloy. Huwag na nating patagalin, simulan na natin ang kwento. Sa mundong pinagaharian ng yaman at kapangyarihan, ang isang ina ay gagawin ng lahat para sa kanyang mga anak. Kahit pa ang lumuhod sa paanan ng lalaking nagwasak sa kanyang puso. 5 taon na ang nakakalipas nang itapon at ipagtabuyan si Samantha Montes ng pamilyang Montefalco. Ipinamukha sa kanya ng mundo na wala siyang halaga, na isa lamang siyang dukhang nangarap na magkaparis ang isang tulad ni Daniel Montefalco, ang makapangyarihang tagapagmana ng pinakamalaking imperyo ng hotel at shipping sa bansa. Dahil sa matinding pangangailangan sa pera, sa pag-aaral at gamot ng kanyang 9 na taong gulang nakakambal, pumasok si Samantha bilang isang simpleng room attendant sa 5 bituing Montefalco Luxury Hotel. Handa siyang magtiis ng mabibigat na trabaho, maglinis ng mga kwarto at maging alipin. Huwag lamang magutom ang kanyang mga anak. Ngunit hindi inasahan ni Samantha na ang lalaking kinatatakutan at iginagalang ng lahat bilang bagong CEO ng hotel ay walang iba kung hindi si Daniel. Puno ng galit, pait at maling akala na ipinagpalit siya ni Samantha sa pera noon, ginamit ni Daniel ang kanyang kapangyarihan upang ipahiya at pahirapan si Samantha sa harap ng lahat ng kawani. Bawat utos ay isang pagsubok. Bawat salita ay parang kutsilyo na sumasaksak sa puso ni Samantha. Ngunit may isang bagay na hindi alam ni Daniel. Sa kabila ng mga luhang pilit tinatago ni Samantha, may 2 maliliit na paslit na naghihintay sa kanya gabi-gabi. Sina Simon at Xavier. Nang malaman ng kambal na pinapahirapan at pinapaiyak ng bagong boss, ang kanilang pinakamamahal na ina, hindi nagdalawang isip ang 2 bata na sumugod sa mismong VIP presidential suite ng hotel sa isang matinding paghaharap na nagpatahimik sa buong palapag. Pilit na ginulpi at pinagtulungan ng 2 maliit na bata ang makapangyarihang CEO upang ipagtanggol ang kanilang ina. Subalit sa gitna ng kaguluhan, isang nakakagulat na katotohanan ang sasambulat kay Daniel. Ang 2 batang galit na galit sa kanya at may matatapang na mata ay may kaparehong muka, dugo at matalas na hugis ng panga ng tulad ng sa kanya. Paano haharapin ng isang makapangyarihang lalaki ang katotohanang ang 2 batang pilit niyang pinahuli ay ang sarili niyang mga anak? Mapapatawad pa ba ng magkapatid na Simon at Xavier ang amang hindi nila nakasama at pumatak ng luha sa mga mata ng kanilang ina? At sa gitna ng mga lihim ng nakaraan, matinding galit at nag-aalab na pagnanais na bumawi, kakayanin pa kaya ng pag-ibig na buuin ang isang pamilyang minsan nang winasak ng tadhana? Malamig ang hangin na nagmumula sa mga tago at matataas na aircon ng grand lobby ng Montefalco Luxury Hotel. Ngunit mas malamig at mas nakakapanginig ang pawis na patuloy na umaagos sa noo at likod ni Samantha Montes. Inayos niya ang kanyang simpleng blue at navy gray na uniform. Mabilis niyang pinagpaga ng palda at inayos ang kanyang buhok na nakatali ng maayos sa likod. Sa kanyang nanginginig na mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang kulay cokelat na folder na naglalaman ng kanyang mga requirements para sa posisyon bilang room attendant. Kailangan ko tong trabaho na to. Kailangan. Bulong ni Samantha sa sarili habang pumipikit ng mariin upang pigilan ang pangangatog ng kanyang mga binti. Para kina Simon at Xavier, gagawin ko lahat para sa kanila. Matapos mamatay ang kanyang ama, 2 taon nang nakakalipas dahil sa malubhang sakit.
Naiwan sa kanya ang lahat ng malalaking utang sa ospital. Wala nang ibang mapagpilian si Samantha kung hindi ang magpakasubsob sa trabaho. Ang kanyang 9 na taong gulang na kambal na sina Simon at Xavier ay lumalaki na at nag-aaral sa elementarya. Bilang isang solong ina na walang pamilyang maaasahan, handa niyang tiisin ng kahit na anong hirap at pagod basta't may maipapakain siya sa kanyang mga anak at mabayaran ng upa sa kanilang maliit na apartment. Miss Samantha Montes? Ang patag at seryosong tawag ng executive housekeeper na si Mrs. Torres mula sa may pinto ng administrative hallway. Nabalik si Samantha sa katotohanan. Ako po, ma'am. Mabilis sa sagot niya sabay tayo ng maayos. Sumunod ka sa akin. Malamig na wika ni Mrs. Torres habang naglalakad ng mabilis. Hindi pangkaraniwan ang recruitment na ito. Ang mismong CEO nagbigay ng higpit na utos na gusto niyang makita at i-approve ng personal ang mga bagong hires na itinalaga sa VIP at presidential floors ngayong araw. Siguraduhin mo na maayos ang kilos at ang pananalita mo. Opo ma'am, maraming salamat po. Sagot ni Samantha habang sumusunod sa mabilis na hakbang ng matandang babae. Umakyat sila gamit ang nakatagong VIP elevator patungo sa 50th floor, ang pinakatuktok ng palapag ng hotel kung saan matatagpuan ang mga pinakamaluhong suite at mga executive office. Bawat palapag na nadadaanan ng elevator ay tila nagdaragdag ng matinding kaba sa dibdib ni Samantha. Nang huminto ang elevator sa 50th floor, sinalubong sila ng napakatahimik at napakarangyang paligid. Ang sahig ay nababalutan ng makapal na velvet carpet at mga pader ay pinalamutian ng mga mamahaling sining at gintong ilaw. Huminto si Mrs. Torres sa harap ng 2 malalaking pinto na gawa sa mahusay na mahogany wood. Kumatok ito ng 3 beses bago dahan-dahang binuksan ang pintuan. Mr. Montifalco, nandito na pong aplikante para sa room attendant ng Presidential Suite. Buong paggalang na pahayag ni Mrs. Torres. Papasukin mo. Ang malalim, malamig at maotoridad na boses ng isang lalaki mula sa loob. Ang boses na yon, para bang binuhusan ng napakalamig na yelo ang buong katawan ni Samantha. Ang kanyang mga paa ay parang napako sa semento. Hindi siya pwede magkamali. Ang boses na yon, kahit na lumipas ang 5 taon, ay nakatatak sa bawat sulok ng kanyang kaluluwa. Galaw na, Montes! Huwag mong pinaghihintay ang CEO! Mahinang bulong at tulak sa kanya ni Mrs. Torres. Pumikit si Samantha ng mariin, huminga ng malalim at dahan-dahan na pumasok sa loob ng malawak na executive suite. Ngunit nang maihakbang niya ang kanyang mga paa sa loob at mag-angat ng tingin, ang huling natitirang lakas ng kanyang puso ay tuluyang bumagsak. Sa likod ng malawak na glass desk na may tanawin ng buong lungsod ay nakaupong isang lalaking nakasuot ng napakarangyang dark gray suit. May angking pambihirang kagapuhan, matalas na panga at mga matang kasing lamig ng yelo. Si Daniel Montifalco. Ang lalaking 5 taon nang nakakalipas ay naging buhay, mundo at pangarap ni Samantha. Ang lalaking nangako sa kanya ng kasal at ng walang hanggang pag-ibig. Ngunit basta na lamang pinalayas ng pamilya nito si Samantha noong nalaman ng mga to na isa lamang siyang dukhang estudyante. Inakala ni Daniel noon na tinanggap ni Samantha ang tseke ng kanyang ina upang iwan siya at maglaho, nang hindi man lang alam na pinalaya siya ng walang kaawa-awa sa kalsada. Dahan-dahang itinaas ni Daniel ang kanyang tingin mula sa mga papeles na hawak nito. Nang magtamang kanilang mga mata, pumatak ang isang mahabang segundo ng matinding, nakakabinging katahimikan sa loob ng malaking silid. Samantha? Mahinang bulong ni Daniel. Sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, nakakita sa mga mata ng CEO ang matinding pagkabigla at hindi maipaliwanag na emosyon. Ngunit ang pagkakabiglang iyon ay mabilis na napalitan ng isang mapait, galit at punong-puno ng pandidiring ngisi sa kanyang mga labi. Nanginig ang mga kamay ni Samantha. Pilit niyang niyuko ang kanyang ulo upang itagong nagbabadyang mga luha sa kanyang mga mata. Magandang umaga po, Mr. Montifalco.
Pilit na pinalakas at pinatatag ni Samantha ang kanyang boses. Nandito po ako para sa posisyon ng room attendant. Tumayo si Daniel mula sa kanyang marangyang upuan. Nilagay nito ang kanyang mga kamay sa bulsa ng kanyang pantalon at dahan-dahang naglakad patungo sa kinaroroonan ni Samantha. Ang bawat mabigat niyang hakbang ay tila nagpapadama ng matinding pangingibabaw, galit at panganib. Huminto si Daniel sa harap ng mismo ni Samantha. Napakalapit na amoy ni Samantha ang pamilyar nitong mamahaling perfume. Tignan mo nga naman ang tadhana. Ang malamig, patuya at nakakapangilabot na wika ni Daniel habang nakatitig sa nakayukong mukha ng babae. Ang babaeng mabilis na nagbenta ng pag-ibig ko para sa pera noon. Ang babaeng naging dahilan ng pagiging tanga ko. Ngayon ay nagmamakaawang maglinis ng mga kwarto at banyo sa hotel ko. Humigpit ang hawak ni Samantha sa folder. Daniel, pakiusap. Kailangan ko ng trabaho. Mr. Montifalco ang itatawag mo sa akin. Biglang sigaw ni Daniel na ikinarahuyo at ikinagulat maging ni Mrs. Torres na nasa may pinto. Tinitigan ni Daniel si Samantha nang may matinding galit at paghihiganti sa kanyang mga mata. Tatanggapin kita, Samantha. Papayag ako. Tanggap ka na bilang eksklusibong room attendant ng presidential suite. Papatunayan ko sa iyo kung anong pakiramdam na maging isang alipin sa mundong ginawan mo ng kasalanan. Mula ng araw na formal na tinanggap ni Daniel si Samantha bilang eksklusibong room attendant ng presidential suite, tuluyan na naging impyerno ang bawat oras ni Samantha sa loob ng Montifalco Luxury Hotel. Sinisigurado ni Daniel na bawat minuto ng shift ni Samantha ay puno ng pagod, panggigipit at pangmamaliit. Ang mga gawaing karaniwang ginagawa ng 5 tao sa isang buong palapag ay sa kanya lamang ipinapataw. Siya ang nagbubuhat ng mabibigat na linen, nagpapakintab ng napakalawak na glass walls at nag-aalis ng mga mantsa sa carpet gamit ang kanyang mga kamay. Hindi pa rin malinis ang banyo, Samantha. Malamig at walang emosyong utos ni Daniel habang nakaupo sa malambot na leather sofa ng suite. May hawak na baso ng mamahaling whiskey at nagbabasa sa kanyang tablet. Gabi na. 9:00 na ng gabi at tapos na dapat ang duty ni Samantha. Noong 6:00 pa, ngunit hindi siya pinapayagang umuwi ni Daniel hanggat hindi ito nasisiyahan sa kanyang trabaho. Nangangatog ang mga binti ni Samantha sa matinding pagod. Ang kanyang mga kamay ay namumula at pwede nang magkasugat dahil sa matatapang na kemikal na ginagamit sa paglilinis ng walang guwantes. Mr. Montifalco, 3 ulit na po ako sa pagpupunas at pagpapakintab sa banyo at sa mga salamin. Mahinang pakiusap ni Samantha. Ang boses ay nanginginig sa matinding pagod at pipigil ng luha. Pakiusap po, kailangan ko na pong umuwi sa mga anak ko. Wala akong pakialam sa mga personal mong dahilan. Mabilis galit na bulyaw ni Daniel habang binabagsak ang baso sa glass table. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit sa kinaroonan ng babae. Ang mga mata ay nalilisik sa galit. Tinanggap mo ang trabahong ito. Kaya sundin mong utos ko nang walang maraming reklamo. O gusto mo na itapon kita sa kalsada ngayon din nang walang makukuhang kahit na 1 sentimo? Napayuko si Samantha habang dahan-dahan na pumapatak ang mainit na luha mula sa kanyang mga mata patungo sa simento. Opo, Mr. Montifalco, lilinisin ko po ulit. Hindi alam ni Daniel sa bawat luhang pilit ay tinatanim at tinitiis ni Samantha sa loob ng marangyang suite. May 2 malilit na paslit na hindi makakain sa alalahanin at naghihintay sa isang maliit, luma, ngunit malinis na apartment sa kabilang kanto. Sina Simon at Xavier, ang 9 na taong gulang na kambal. Si Simon ay ang matalino, seryoso at protective na panganay na palaging nakabantay sa bawat galaw ng pamilya. Habang si Xavier naman ay ang palaban, mabilis kumilos at may matinding tapang na walang kinatatakutan kapag ang ina na ang pinag-uusapan. Pareho silang may maitim at makapal na buhok, matalas na hugis ng panga at mga matang kaparehong-kapareho ng kay Daniel Montifalco. Gabi na naman, Xavier. Worried at seryosong wika ni Simon habang nakatitig sa lumang wall clock na tumutunog sa dingding ng kanilang maliit na sala. 9:00 na.
Hindi pa rin nakakauwi si Mommy. Lumapit si Xavier sa bintana habang nakakuyom ang kanyang malilit na kamay. Nakita ko kagabi ang mga pasa at sugat sa kamay ni Mommy dahil sa mga chemical, Simon. Narinig ko rin siyang umiiyak sa kwarto nung akala niya ay natutulog na tayo. Sabi ng kapitbahay natin, ginagabi at pinapahirapan daw si Mommy ng bagong boss niya sa hotel. Nag-init ang mga mata ng magkapatid sa matinding galit. Ang kanilang ina, ang buo nilang mundo. Nakita nila kung paano napakasakit si Samantha upang palakihin sila nang maayos mula nung maliliit pa sila. Kinuha ni Simon ang kanyang maliit na backpack at nilagay ang kanilang mga jacket at 2 maliliit na flashlight. Tara, Xavier! Matapang at malamig na wika ni Simon habang nakatitig sa kanyang kapatid. Pupuntahan natin ang hotel na yan. Walang pwedeng manakit o magpaiyak sa mommy natin. Kahit na sino pa, ang boss na yan. Maliwanag at nagniningning ang malaking signage ng Montefalco Luxury Hotel sa gitna ng kadiliman ng gabi. Ngunit sa gilid ng ikalawang entrance ng building, 2 maliliit na obrang matatag ang mabilis na nakalusot sa lagusan. Dahil sa maliit nilang katawan at sa pambihirang galing ni Xavier sa pag-iwas sa mga security cameras, mabilis na nakapasok ang 9 na taong gulang na kambal. Ayon sa uniform card ni Mommy na nakita ko sa mesa natin sa bahay, sa 50th floor ang presidential suite, bulong ni Simon habang matalas ang tingin sa paligid. Mabilis nilang pinasok ang VIP service elevator na bukas ang pinto at pinindot ang pinakatuktok na buton. Habang umaakyat ang elevator, humigpit ang hawak ni Xavier sa kanyang mga kamao. Kapag nakita kong boss niyan, sisiguraduhin ko na magsisisi siya sa pagpapaiyak sa mommy. Nang huminto ang elevator sa 50th floor, lumabas ang 2 bata sa tahimik at nababalutan ng makapal na carpet na hallway. Hindi pa sila nakakalayo nang marinig kaagad ng 2 bata ang malakas, galit at maturidad na boses ng isang lalaki mula sa nakatagilid na pinto ng VIP suite. Mabagal ka pa rin hanggang ngayon, Samantha! Wala kang kwenta! Ang galit na sigaw ni Daniel. Isang malakas na tunog na nabasag na baso ang nag-echo sa buong hallway matapos ibagsak ni Daniel ang isang baso ng tubig sa sahig. Ilang pulgada lamang ang layo sa paanan ni Samantha. Punasan mo yan! Gusto ko bago ko bumalik mula sa meeting ko. Malinis na yan! Sigaw ulit ng lalaki. Nakita ni na Simon at Xavier mula sa pintuan kung paano nakaluhod ang kanilang pinakamamahal na ina sa malamig na semento. Nanginginig ang mga kamay habang pinupunasan ng natapong tubig at mga pira-pirasong bubog. Habang ang lalaking nakasuot ng mamahaling suit ay nakatayo sa harap nito na may matinding galit at pandidiri. Nagdilim ang paningin ng 2 bata. Ang dugo sa kanilang mga ugat ay tila nagwala sa matinding galit. Mommy! Sigaw ni Xavier sa matinding galit na nagpabalikwas sa 2 sa loob ng silid. Hindi na nakapagpigil ang kambal. Buong lakas na itinulak ni na Xavier at Simon ang 2 malalaking pinto ng suite at mabilis na humagibis patungo sa kinaroroonan ni Daniel. Sino kayo? Hindi pa man natatapos ang kanyang sasabihin sa matinding pagkabigla ng mabilis sa tumalo ng palabang si Xavier at buong lakas sa sinuntok ang kanyang maliit ngunit matigas na kamao sa tiyan ng CEO. Napasinghap at napabaluktot si Daniel sa matinding gulat at biglaang sakit. Bago pa man makarecover ang lalaki, sumugod din ang seryosong si Simon at buong lakas ay tinulak ang kanyang binti dahil habang nakalukot ito, dahilan upang mawala ng balanse ang makapangyarihang CEO at malakas na bumagsak sa malambot na carpet. Bago pa man makatayo si Daniel, inapakan na siya ng 2 bata sa ibabaw ng kanyang dibdib. Pinagtulungan ng 9 na taong gulang na kambal na suntukin, tapakan at kalmutin ng muka, leeg at dibdib ng CEO. Huwag mo nga awayin ng mommy namin! Masamang tao ka! Galit na sigaw ni Xavier habang tinutulak at pilit na kinakalmot ang mukha ni Daniel. Walang hiya ka! Bakit mo pinapaiyak at pinapahirapan ang mommy namin? Sigaw naman ni Simon habang buong lakas sa pinagtutulungan na pisilin at hawakan ng mga kamay ng lalaki upang hindi ito makalaban. Dahil sa matinding pagkabigla at dahil mga maliliit na bata ang lumalaban sa kanya, hindi nakapalag o nakaganti si Daniel.
Napahawak na lamang siya sa kanyang muka habang nakahiga sa sahig, naguguluhan, nasasaktan at nabibigla sa pambihirang lakas, tapang at galit ng dalawang paslit. Simon, Xavier, tumigil kayo! Diyos ko, tumigil kayo! Hysterical at umiiyak na sigaw ni Samantha habang mabilis na lumalapit. Binitawan ng basahan at pilit na nilalayo yung dalawang anak mula sa ibabaw na nakahigang si Daniel. Mga anak ko, wag! Mabilis na tinayot niyakap ni Samantha ang dalawang anak sa kanyang likod. Iniharang niya ang kanyang sarili sa harap ng mga ito habang nanginginig ang kanyang buong katawan sa matinding takot na baka ipakulong at ipakilala sa pulisya o saktan ni Daniel ang dalawang bata. Pasensya na Mr. Montifalco, patawarin niyo pong mga anak ko, pakiusap. Pagmamakaawa ni Samantha habang malalaking luha ang patuloy na pumapatak mula sa kanyang mga mata. Huwag mo silang sasaktan, nagmamakaawa ako, bata pa sila, ako na lang ang parusahan mo. Dahan-dahan na tumayo si Daniel mula sa carpet, hawak niya ang kanyang pisngi na may maliit na kalmot habang gulo-gulo ang kanyang mamahaling na dark gray suit at gulo-gulo ang kanyang buhok. Nalilisik ang kanyang mga mata habang humaharap sa tatlo, hinihingal mula sa matinding gulat at sakit. Sinong mga batang ito, Samantha? Buliw ni Daniel habang hawak ang kanyang tiyan. Mga bastos at walang galang. Papapasukin kong security ngayon din para ipahuli sila. Huwag mong sisigawan at tititigan ng ganyan ang mommy namin! Matapang na sigaw na seryosong si Simon. Lumabas siya mula sa likod ng kanyang ina at humakbang ng papatalikod sa harap ni Samantha. Pilit na iniharang ang kanyang malit na katawan upang protektahan ito. Napatigil si Daniel. Sa gitna ng sigawan, tumapat ang liwanag ng malaking kristal na chandelier sa mukha ng dalawang bata. Para bang binuhusan ng napakalamig na tubig si Daniel. Tinitigan niya ng mabuti ang dalawang bata, ang matalas na hugis ng panga, ang maitim, makapal at bahagyang nakakunot na kilay, ang hubog ng mga labi at ang mga mata na may kaparehong kulay at matalim na tingin na tulad ng sa kanya. 4 na matang eksaktong kopyang-kopya ng sarili niyang mga mata ang nakatitig sa kanya ng may matinding galit. Dahan-dahan na bumaba ang tingin ni Daniel kay Samantha na namumutla, nanginginig at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Sila, ang nanginginig at halos mawalan ng boses na wika ni Daniel. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa dalawang bata. Ilang taon na sila, Samantha? Hindi nakapagsalita si Samantha. Pilit niyang pinalalayo ang dalawang anak sa pamamagitan ng pagyakap sa mga ito. Tumingin ka sa akin, Samantha! Sumagot ka! Galit, naguguluhan at may halong matinding pagmamakaawang sigaw ni Daniel habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ilang taon na ang mga batang ito! Siyam! Mahinang ubot hagulhol at iyak ni Samantha habang pilit na tinutok ang kanyang muka sa balikat ng mga anak. 9 na taon na sila, Daniel. Nawalan ng lakas sa mga binti ng makapangyarihang CEO. Napahawak siya sa edge ng mahabang glass table upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. 9 na taon. 5 taon ang nakakalipas mula nung naghiwalay sila at tinapon siya ng pamilyang Montifalco. Ngunit ang kambal ay 9 na taon na. Ibig sabihin, buntis na si Samantha bago pa man siya pinalayas ng kanyang ina at ng pamilya. Mga anak ko. Bulong ni Daniel habang nalalabong kanyang paningin sa luhang biglang sumabog mula sa kanyang mga mata. May anak tayo, Samantha. Nagdadalang tao ka nung umalis ka sa buhay ko. Hindi mo kami anak! Matapang at galit na sigaw ng chikiting na si Xavier. Ang mommy lang ang pamilya namin. Ikaw ang masamang boss na nagpapaiyak at nagpapahirap sa mommy namin gabi-gabi. Napalood si Daniel sa mismong harap ng dalawang bata sa ibabaw ng carpet. Ang lalaking hindi kailanman lumuhod sa kanino man sa buong mundo ng negosyo ay nakaluhod ngayon sa harap ng dalawang malilit na paslit. Hawak ang kanyang dibdib habang patuloy na pumapatak ang mainit na luha sa kanyang muka. Nakaluhod pa rin si Daniel sa malamig na carpet ng presidential suite. Nangihinig ang kanyang mga balikat habang nakatitig sa dalawang batang kopyang-kopya ang kanyang muka. Sa loob ng 5 taon, namuhay siyang puno ng galit, puot at paghihiganti. Naniniwalang ipinagpalit siya ni Samantha sa pera. Ngunit sa isang kisap mata, ang lahat ng galit na yon ay nawalan ng saysay.
Ang katotohanan ay pumatak sa kanya na parang isang napakabigat na hatol. Pinalaya si Samantha na nagdadalang tao sa kanyang mga anak at sa halip na protektahan sila, siya pa ang nagdagdag sa dusa ng babae. Samantha, basag at halos pabulong na wika ni Daniel habang tinataas ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa mga bata. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Bakit itinago mo sila? Ngunit hindi na naghintay si Samantha ng ano paman. Ang matinding takot para sa seguridad ng kanyang mga anak ang naghari sa kanyang puso. Pinahiran niya ang kanyang mga luha at mahigpit na hinawakan ang malilit na kamay ni na Simon at Xavier. Umuwi na tayo. May hinang utos si Samantha sa mga anak. Ang boses ay puno ng pagnanais na makalayo. Ngayon din. Samantha, mag-usap tayo. Pakiusap. Sigaw ni Daniel habang pilit na tumatayo. Tumakbo siya patungo sa pinto upang harangan ng tatlo. Hindi kayo pwedeng umalis ng ganito lang. Mga anak ko sila. Hindi mo kami anak! Mabilis na hinarap na Xavier si Daniel. Ang 7 na taong gulang na bata ay walang takot na nakatitig sa mga mata ng CEO. Huwag ka nang lalapit sa mommy namin. Kapag sinaktan mo ulit si mommy, babalik kami dito at hindi lang yan ang aabutin mo. Napatigil si Daniel. Ang lakas at tapang sa mga mata ng bata ay eksaktong-eksakto sa paraan ng pakikipaglaban niya noong bata pa siya. Samantala, lumapit si Simon at iniharang ang sarili sa pagitan ng kanyang kapatid at ni Daniel. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang boses ay may malamig at seryosong otoridad. Mr. Montifalco, malamig na wika ni Simon. Narinig kong sinabi mo kanina bago kami pumasok. Sabi mo, Mr. Montifalco itawag sa'yo. Wala kaming tatay na katulad mo. Ang mami lang namin ang meron kami at hindi ka namin nahayaan na saktan siya ulit. Sumikip ang dibdib ni Daniel sa bawat salita na lumalabas sa bibig ng kanyang mga anak. Ang mga salitang ginamit niyang pangpahirap kay Samantha ay bumalik sa kanya tulad ng isang matalas na kutsilyo. Simon, Xavier, pakinggan niyo ako. Pagmamakaawa ni Daniel, ngunit dinala na ni Samantha ang 2 bata palabas ng suite. Dahil sa matinding pagmamadali at pag-iyak, mabilis na nakapasok ang 3 sa elevator at sumara ang pinto bago pa man makahabol si Daniel. Naiwan si Daniel sa malawak at tahimik na hallway ng 50th floor. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Hinawakan niya ang kanyang muka at doon ay tuluyang humagulhol ng walang patumangga. Isang makapangyarihang lalaki na ngayon ay nawala ng lahat dahil sa sarili niyang pagbubulag-bulagan. Anong ginawa ko? Diyos ko, anong ginawa ko sa pamilya ko? Bulong ni Daniel sa gitna ng kanyang pagluha. Samantala, sa loob ng taxi na nasakyan ni Samantha, nakayakap ang 2 bata sa kanilang ina. Mommy, huwag ka nang umiyak. Lambing ni Xavier habang pinupunasan ng luha ni Samantha. Hindi ka na babalik sa hotel na yon. Kami na ni Simon na magtatanggol sa'yo. Salamat mga anak. Haplos ni Samantha sa buhok ng 2. Maraming salamat. Pero kailangan nating mag-ingat. Kilala ko si Daniel. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nakukuha ang gusto niya. At hindi nga nagkamali si Samantha. Sa loob ng VIP office ng hotel, pinunasan ni Daniel ang kanyang mga luha at kinuha ang kanyang telepono. Ang malamig at may halong determinasyon, matang nakatingin sa kadiliman ng lungsod ay wala ng bahid ng galit, kundi na isang tati na handang gawin ng lahat para mabawi ang pamilyang kanyang sinira. Pumunta kayo sa desk ko ngayon din. Utos ni Daniel sa kanyang pinagkakatiwalaang investigator sa kabilang linya. Alamin niyo ang address ni Samantha Montes at ng mga anak ko. Bawat detalye ng buhay nila sa nakalipas na 5 taon. Gusto kong makuha bago sumikat ang araw. Hindi nakatulog si Daniel sa buong magdamag habang hawak ang formal na report mula sa kanyang private investigator. Paulit-ulit niyang binabasa ang bawat pahina sa ilalim ng liwanag ng kanyang desk lamp. Ang maliit at lumang apartment unit sa Tondo, ang gabi-gabing pagnonocturnal labor ni Samantha sa pagtitinda ng kakanin bago pumasok sa hotel, ang pagtitipid sa pagkain upang maibili lamang ng mga gamit sa eskwela, sina Simon at Xavier. Bawat detalye ay parang matalas na saksak sa kanyang puso. Nang sumikat ang araw, hindi na nagaksaya ng panahon si Daniel.
Isang itim na luxury SUV ang huminto sa makipot at maalikabok na kalye sa tapat ng apartment ni Samantha. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, pumasok ang makapangyarihang CEO ng Montefalco Group sa isang maralitang komunidad, hindi upang bumili ng lupain, kundi upang magmakaawa. Bitbit ang malalaking bag na mga mamahaling laruan, branded na damit at mga prutas. Dahan-dahang umakyat si Daniel sa amag na hagdan patungo sa ikalawang palapag. Ngunit bago pa man siya maitaas ang kanyang kamay upang kumatok sa pintuan, ay mabilis na bumukas ito. Lumabas sina Simon at Xavier. Nakabihis sila ng kanilang simpleng uniform sa pampublikong paaralan. Bitbit ang kanilang mga lumang backpack. Napatigil si Daniel. Nanginginig ang kanyang mga labi habang nakatitig sa 2 bata. Simon, Xavier. Dahan-dahan niyang ibinaba ang mga bitbit na bag sa sahig at lumuhod upang maging kapantay ang height ng 2 paslit. Mga anak, pumunta ako dito para makipag-usap. Gusto kong humingi ng tawad sa mami niyo at sa inyo. Dadalhin ko kayo sa mas magandang bahay. Hindi niyo na kailangan tumira sa ganitong lugar. Hindi namin kailangan ng pera mo! Malamig na putol ni Simon. Sa kabila ng kanyang murang edad, ang kanyang tindig ay parang isang matandang laking hirap na may matinding dignidad. Tinitigan niyang mga mamahaling bag sa sahig ng may pandidiri. Kumuha ka ng pera mo para bumili ng respeto, Mr. Montefalco. Pero hindi mo mabibili ang pamilya namin. Sumikip ang dibdib ni Daniel. Simon, pakinggan mo ko. Ako ang tatay niyo. Wala kaming tatay na nandidiri sa amin! Sigaw ng galit na sa Xavier habang buong lakas at tinulak pabalik ang mga bag ng regalo patungo sa paanan ni Daniel. Ang tatay, pinoprotektahan ng mommy. Hindi pinapaiyak at pinapahirapan sa hotel. Umalis ka dito! Sa gitna ng sigawan, dahan-dahang lumabas si Samantha mula sa pinto. Namumutla siya at halatang walang tulog. Ngunit may matinding katatagan sa kanyang mga mata. Daniel, umalis ka na. Mahinang pakiusap ni Samantha, ngunit walang alinlangan ng kanyang boses. Huwag mo nang guluhin ang buhay ng mga bata. Masaya na kami dito. Samantha, pakiusap. Tumayo si Daniel, hawak ang kanyang dibdib na tila sasabog sa matinding sakit. Mali ang lahat ng ginawa ko. Nabulag ako ng galit dahil akala ko iniwan mo ko para sa pera nung pinalayas ka ng mommy ko. Hindi ko alam na buntis ka. Hindi ko alam na naghirap kayo. At nalaman mo lang yon ngayon dahil nagkita tayo ulit? Sagot ni Samantha habang lumalabas ang mga luha sa kanyang mga mata. Kung hindi ako naging maid sa hotel mo, patuloy mo pa rin ba akong tatapakan at tatratuhin na parang basahan? Umalis ka na, Daniel. Baka malate pang mga bata sa eskwela. Inakay ni Samantha ang 2 bata pababa ng hagdan. Walang nagawa si Daniel kundi ang panoorin ang pag-alis ng kanyang pamilya habang nakatayo sa lumang hallway ng apartment. Ngunit hindi doon nagtapos ang lahat. Nang gabing yon, bumalik si Daniel. Pinatigil niya ang kanyang kotse sa tapat ng iskinita at naglakad patungo sa tapat ng apartment. Nakatayo siya sa ilalim ng lumang poste ng ilaw. Nakatingin sa liwanag mula sa maliit na bintana ng ikalawang palapag. At sa bintanang yon, nakatayo ang 2 maliit na figura, sina Simon at Xavier. Nakatitig ang 2 bata pababa sa kalsada, diretso sa mga mata ni Daniel. Nakakuyom ang mga kamay ni Xavier, habang si Simon naman ay nakatayo. Tila isang 2 maliit na sundalong nagbabantay upang siguraduhin hindi makalakalapit ang banta sa kanilang ina. Hindi umalis si Daniel sa ilalim ng ulan at kadiliman ng gabi, at sa buong hating gabi, hindi rin pumikit ang 2 bata sa bintana. Ang tahimik ngunit matinding digmaan sa pagitan ng CEO at ng kanyang sariling mga anak ay opisyal nang nagsimula. Tulad ng nakaraang gabi, patuloy ang pagbuhos ng ulan nang sumapit ang umaga. Sa kabila ng puyat at basang suit, hindi umalis si Daniel sa tapat ng iskinita. Nakasandal siya sa kanyang sasakyan habang nakatitig sa pintuan ng apartment. Nang bumukas ang pinto at lumabas sina Samantha at Simon at Xavier na may hawak na isang sirang payong, agad na humakbang si Daniel papalapit sa kanila. Samantha, isasabay ko na kayo. Malakas ang ulan.
Alok ni Daniel habang binubuksan ang pinto ng kanyang luxury SUV. Tinitigan siya ni Samantha ng malamig. May pamasahe kami sa jeep, Daniel. Huwag ka nang magabala. Bago pa man makapagsalita ulit si Daniel, mabilis na humarang si Xavier at binigyan siya ng isang matalim na titig. Sabi ng ayaw namin sa'yo, di ba? Makapal din ang mukha mo, no? Xavier, ang pananalita mo. Mahinang suway ni Samantha bago hinarap si Daniel. Pakiusap, Daniel, pabayaan mo na kami. Inakay ni Samantha ang kambal patungo sa sakayan ng jeep. Panoorin lamang sila ni Daniel habang sumasakay sa pampublikong sasakyan. Ngunit hindi doon nagtapos ang planong pagbawi ng CEO. Pagdating ng alas 10 ng umaga sa San Rafael Elementary School, nagtatakang mga guro at mag-aaral dahil sa pagdating ng 3 itim na luxury vehicles sa gate ng pampublikong paaralan. Sa loob ng grade 4 classroom ni na Simon at Xavier, abalang lahat sa pagguhit nang biglang kumatok ang principal kasamang isang matangkad at eleganteng lalaki na nakasuot ng navy blue suit. Good morning, class! Nakangiting bati ng principal. Gusto kong ipakilala sa inyo si Mr. Daniel Montifalco. Siya ang bagong benefactor ng ating paaralan. Magpapatayo siya ng bagong computer lab, air-conditioned library at magbibigay ng libreng school supplies para sa lahat. Naghihiyawan sa tuwa ang mga bata at pumapalakpak ang lahat, maliban sa 2 bata sa dulo ng silid. Nakatitig sina Simon at Xavier kay Daniel. Ang kanilang mga mata ay puno ng paghihinala at matinding galit. Dahan-dahang lumakad si Daniel patungo sa armchair ni na Simon at Xavier habang nakasuksok ang mga kamay sa bulsa. Yumuko siya ng kaunti upang magpantay ang 2 bata. Kumusta ang klase nyo, Simon, Xavier? Mahinang tanong ni Daniel na may kasamang malambot at maingat na ngiti. Isang ngiting hindi kailanman nakita ng kanyang mga empleyado sa hotel. Anong ginagawa mo dito? Malamig na tanong ni Simon. Ginagamit mo bang pera mo para sundan kami? Gusto ko lang siguraduhin maayos ang pinapasukan ninyo. Seryosong sagot ni Daniel. At gusto ko ring makita ang mga anak ko. Hindi mo kami mabibili sa bagong library o computer lab, sagot naman ni Xavier habang nakakuyom ang kamay sa ilalim ng desk. Kahit nabili mo pang buong eskwelahan na to, hindi ka pa rin namin tatay. Sa halip na magalit, napangiti ng bahagya si Daniel. Ang tapang at matalas na pananalita ng dalawa ay lalong nagpapatunay na dugong Montifalco ang nananalaytay sa kanilang mga ugat. Hindi ko gusto na bilihin ang loob ninyo. Bumuhos ang napakalakas na ulan sa buong lungsod. Ang kidlat na gumuguhit sa kadiliman ng langit ay kasabay ng malalakas na kulog na nagpayanig sa mga lumang bahay sa iskinita ng tondo. Sa loob ng maliit na apartment ni na Samantha, mabilis na tumataas ang tubig. Dahil sa lumang bubong at sirang estero sa kanto, mabilis na pumasok ang baha sa loob ng kanilang bahay. Mami, bumabaha na po sa sala! Sigaw ni Xavier habang pilit na nililipat ang kanilang mga gamit at libro sa ibabaw ng lumang wooden table. Namumutla at nanginginig ang buong katawan ni Samantha. May mataas siyang lagnat mula pa kahapon dahil sa matinding pagod at pagkabasa sa ulan noong nakaraang araw. Ngunit pinilit niyang tinitiis ang sakit para sa kanyang mga anak. Simon, Xavier, tulungan niyo si Mommy na maiangat ang mga damit ninyo. Mahinang wika ni Samantha, ngunit bago pa man niya maitaas ang isang balutan ng damit, biglang nagdilim ang kanyang paningin. Mommy! Sabay na sigaw ni na Simon at Xavier nang tuluyang bumagsak si Samantha sa malamig at bumabahang semento ng kanilang sala. Mommy, gising po! Mommy! Umiiyak na sigaw ni Xavier habang hawak ang pisngi ng ina na napakainit dahil sa matinding lagnat. Nangangatog ang mga kamay ni Simon, mabilis niyang tinapik-tapik ang mukha ng ina, ngunit hindi na ito sumasagot. Ang tubig baha sa loob ng bahay ay patuloy sa pagtaas at abot tuhod na ng 2 bata. Simon, anong gagawin natin? Umiinit si Mommy at hindi siya gumagalaw. Hagulhol ni Xavier. Ang lakas at tapang sa kanyang mga mata ay pinalitan ng matinding takot ng isang 9 na taong gulang na bata. Tumingin si Simon sa labas ng bintana.
Sa kabila ng kalakasan ng ulan, hangin at baha, nakikita pa rin niya ang kulay itim na luxury SUV na nakaparada sa malayo. Sa kabilang kanto, ang kotse ni Daniel na gabi-gabi nagbabantay doon. Kinuyom ni Simon ang kanyang malilit na kamay. Humarap siya sa kanyang kapatid. "Xavier, bantayan mo si Mommy. Babalik ako kagad." "Simon, saan ka pupunta?" sigaw ni Xavier. Ngunit mabilis nang tumakbo si Simon palabas ng bahay. Lumusong ang maliit na bata sa baha na halos lagpas bewang na sa kanya. Sa gitna ng matinding ulan, bawat takbang ay pilit at mahirap. Ngunit ang bawat patak ng ulan sa kanyang muka ay hinahalo sa kanyang mga luha. Nakatayo si Daniel sa tabi ng kanyang kotse habang nakatitig sa iskinita. Basang-basa rin sa ulan nang makita niyang maliit na figura ng batang lumulusong sa baha at humahangos patungo sa kanya. Mabilis na kumabog ang kanyang dibdib. "Simon!" sigaw ni Daniel habang buong bilis at tumakbo at laking saklolo patungo sa bata. Bago pa man makalapit si Daniel, nadapa si Simon sa baha dahil sa sirang kalsada. "Simon!" Mabilis na lumuhod si Daniel sa tubig baha. Binuhat ang kanyang anak at mahigpit na niyakap ito sa kanyang dibdib. "Diyos ko, Simon, ano nangyari? Bakit ka lumabas sa gitna ng ganitong ulan?" Nanginginig ang buong katawan ni Simon sa lamig. Hinawakan niya ng mahigpit ang basang collar ng polo ni Daniel. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ni Daniel ang pagmamakaawa sa mga mata ng kanyang matapang na panganay. Si Mommy!" Basag at umiiyak na hiyaw ni Simon sa gitna ng kulog. "Si Mommy! Bumagsak siya! Ang init-init niya at hindi siya gumagalaw! Pakiusap! Tulungan mong Mommy namin! Huwag mo siyang hayaang mamatay!" Parang pinana ang puso ni Daniel sa bawat salitang lumabas sa bibig ng bata. Ang sakit, pagmamakaawa at takot sa boses ng kanyang anak ay nagpagising sa kanyang buong pagkatao. "Hindi ko hayaan na mangyari yan, Simon. Nangangako ko sa iyo," sigaw ni Daniel. Kinuha ni Daniel si Simon at mabilis na kinalong patungo sa bahay. Walang pag-aalinlangan na lumusong ang makapangyarihang CEO sa maruming tubig baha. Walang pakialam sa kanyang mamahaling sapatos o basang damit. Nang mabuksan ang pinto ng apartment, nakita ni Daniel si Xavier na nakaluhod sa baha habang pilit na tinataas ang ulo nang walang malay na si Samantha. "Xavier!" Mabilis na lumapit si Daniel. Binuhat niya si Samantha sa kanyang mga bisig. Naramdaman niya ang napakatinding init ng katawan ng babae. "Isa kayo ng gamit niyo sa SUV. Bibilisan natin!" Utos ni Daniel sa dalawang bata habang buong bilis niyang itinaas si Samantha sa kanyang mga bisig. Sa gitna ng unos at baha, nakita ni na Simon at Xavier kung paano binuhat at pinotektahan ng kanilang ama ang kanilang ina. Walang pag-iimbot, walang kaunting pag-aalilangan at may matinding takot sa mga mata na baka mawala ang pamilyang pilit niyang binabawi. Mabilis at walang alinlangan, ninilipad ni Daniel ang kanyang sasakyan patungo sa pinakamalaking pribadong ospital sa lungsod. Buong gabi siyang hindi umalis sa tabi ng kama ni Samantha sa VIP room habang sina Simon at Xavier ay maayos at ligtas na nakapagpalit ng tuyong damit at nakakain sa tulong ng mga doktor at nurse na personal na inutusan ng CEO. Nang dahan-dahang imulat ni Samantha ang kanyang mga mata, kinaumagahan, ang puting kisame ng silid ang mabangong amoy ng malinis na silid ang agad niyang naamoy. Ngunit ang mas nakatawag ng kanyang pansin ay ang mabigat na pakiramdam sa gilid ng kanyang kama. Nakaluhod doon si Daniel, nakatungo ang ulo at mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Basang-basa pa rin ang ibabang bahagi ng polo nito. Mula sa baha kahapon, gulo-gulo ang buhok at may malalalim na itim sa ilalim ng mga mata dahil sa walang tulog na pagbabantay. Sa kabilang gilid naman ng sofa, nakasandal at mahimbing na natutulog sina Simon at Xavier. Ligtas, tuyo at busog. Daniel, mahinang ubo at tawag ni Samantha. Mabilis na nagtaas ng ulo si Daniel. Nang makitang gising na si Samantha, agad na bumukal ang mga luha sa kanyang mga mata. "Samantha, salamat sa Diyos, gising ka na." Nanginginig ang boses ni Daniel habang dahan-dahang hinahalikan ng likod ng kamay ni Samantha. Patawarin mo ko sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo't sa mga bata. Kung may mangyayaring masama sa'yo kagabi, hindi ko mapapatawad ang sarili ko." Tinitigan ni Samantha ang lalaki. Wala nang malamig, matigas at mapang-alipustang CEO na humarap sa kanya sa hotel.
Ang nasa harap niya ngayon ay ang Daniel na minahal niya noong araw, isang lalaking handang magpakumbaba at lumusong sa baha para lamang iligtas sila. Lumusong ka sa baha para sa amin? Tanong ni Samantha. Ang mga luha ay dahan-dahan na pumatak sa kanyang pisngi. Gawin ko man ang lahat ng bagay sa mundo. Hindi niyan mabubura ang 5 taon na paghihirap ninyo. Sagot ni Daniel habang nakatingin ng diretso sa kanyang mga mata. Pero pakiusap, Samantha, bigyan mo ko ng pagkakataon na maging ama sa mga anak natin. Hindi ko kayo pipilitin na bumalik sa akin bilang asawa agad-agad. Pero pakiusap, hayaan niyo ko na alagaan at protektahan kayo. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, dahan-dahang nagising ang 2 bata. Mabilis na tumakbo sina Simon at Xavier patungo sa kama at niyakap ang kanilang ina. Mommy, gising ka na! Umiiyak na lambing ni Xavier. Nakatayo naman si Simon sa tabi ni Daniel. Tinititigan ng panganay ang kanyang ama. Nakita niyang mga sugat at pasa sa paanan nito mula sa paglusong sa baha. Mr. Montifalco! Mahinang tawag ni Simon. Lumingon si Daniel sa kanyang panganay. Simon. Dahan-dahang humakbang si Simon palapit kay Daniel at hinawakan ang kamay ng kanyang ama. Salamat. Salamat sa pagliligtas kay Mommy kagabi. Bulong ni Simon bago unti-unting lumambot ang kanyang matigas na ekspresyon. Papa? Napatigil ang mundo ni Daniel. Ang salitang papa na nagmula sa bibig ng kanyang anak ay ang parang pinakamasarap na musika na dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Hindi na nakapagpigil si Daniel. Niyakap niya ng mahigpit si Simon at mabilis ding lumapit si Xavier upang makiyakap na rin. Mga anak ko, pamilya ko, hagulhol ni Daniel habang nakayakap sa 2 bata, habang nakatitig kay Samantha na may kasamang ngiti at luha ng pag-asa. Lumipas ang 1 taon mula nung gabing yun sa ospital. Ang dating puno ng sakit, galit at pagdurusa ng buhay ni Samantha at ng kanyang mga anak ay tuluyan ng pinalitan ng liwanag, kapayapaan at matatag na pagmamahalan. Sa isang malawak at asul na bakuran ng tahanan ng mga Montifalco, maririnig ang tawanan ng kambal. Sina Simon at Xavier na ngayon ay 10 taong gulang na, ay masayang nagtatakbuhan habang naglalaro ng MP3 at MP4. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang kaligayahan ng mga batang ligtas, minamahal at walang anumang inaalalang takot. Ngunit ang hapon na ito ay may espesyal kesa sa karaniwan. Sa gitna ng malawak na hardin, nakaupo si Samantha sa isang eleganteng glass table habang inaayos sa mga bagong luto niyang pastry para sa merienda. Mula sa kanyang likod, dahan-dahang lumapit si Daniel at malambing na yumakap sa kanyang bewang, saka nilagay ang baba nito sa kanyang balikat. Napapagod ka na naman, mahal ko, bulong ni Daniel habang hinahagkan ng kanyang pisngi. Sabi ko naman sa'yo, pwede ang mga chef na lang sa bake shop mo ang magbe-bake para dito. Ngumiti si Samantha at humarap sa asawa. Gusto ko nga akong mag-bake ngayon, Daniel, dahil importante ang bisita natin ngayong araw. Bakas naman ang bahagyang pag-aalala sa mga mata ni Daniel. Hinawakan niya ang mga kamay ni Samantha. Sigurado ka ba na handa ka na? Kung hindi mo pa kaya siyang harapin, maiintindihan ko. Daniel, nakapagpatawad na ako sa iyo. Mahinang puto ni Samantha habang tinititigan ng mga mata ng asawa. At kung gusto natin ng tunay na paghilom para sa pamilya natin at sa mga bata, kailangan din nating buksan ang pinto para sa mama mo. Ilang sandali pa, pumasok ang isang itim na luxury sedan sa driveway. Mula dito'y bumaba si Doña Victoria Montifalco, ang matayog, mabalasik at dating matimtimang ina ni Daniel na siyang nagpalayas kay Samantha 10 taon na ang nakakalipas. Ngunit wala nang dating matigas at nakakatakot nitong aura. Ang Donya na nakatayo ngayon sa harap ng bakuran ay may bakas ng matinding pagpapakumbaba, lungkot at pagnanais na maiayos ang nagawang pagkakamali. Dahan-dahan na lumapit si Doña Victoria sa kinaroroonan ni Samantha at Daniel. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa kanyang handbag ay nanginginig. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, hindi nakapagsalita ang matanda. Biglang bumukal ang mga luha mula sa kanyang mga mata.
Mga luhang taon niyang itinago sa likod ng kanyang karangyaan at pride. Samantha, basag at nanginginig na wika ni Doña Victoria. Bago pa man makapagsalita si Samantha, ang dating makapangyarihang matanda ay dahan-dahang lumuhod sa harap ni Samantha sa gitna ng damuhan. "Mama!" Gulat na tawag ni Daniel habang hawak ang balikat ng ina, ngunit umiling ang matanda. "Hayaan mo ko, Daniel. Nararapat lang ito sa akin." Hagulhol ni Doña Victoria habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Samantha. "Samantha, patawarin mo ako. Patawarin mo ko sa lahat ng kasalanan na ginawa ko sa iyo. Naging bulag ako sa panlabas na estado ng buhay. Pinalayas kita na walang awa. Itinapon kita na parang basahan at hindi ko man lang naisip na nagdadalang tao ka sa mga apo ko." Umiiyak na nakatitig si Samantha sa matandang nakaluhod sa kanyang paanan. "Dahil sa kababawan at katigasan ng puso ko, 5 taon kong ipinagkait sa anak ko ang kanyang pamilya at 5 taon kong ipinagkait sa mga apo ko ang buhay na nararapat para sa kanila." Patuloy ni Doña Victoria habang pilit na hinahawakan ang kamay ni Samantha. "Kung kailangan ko na lumuhod sa harap mo araw-araw para lang mapatawad mo ako, gagawin ko, Samantha. Pakiusap, patawarin mo ang isang matandang naging bulag sa katotohanan." Hindi napigilan si Samantha ang muling pagpatak ng kanyang mga luha. Lumuhod din siya upang pantayan ng matanda at mahigpit na hinawakan ang mga kamay nito. "Doña Victoria, matagal ko na pong pinakawalan ang galit sa puso ko." Mahinang sagot ni Samantha habang pinupunasan ang luha ng matanda. "Masakit po ang nangyari noong nakaraan, pero kung hindi dahil sa mga pagsubok na yon, hindi magiging ganito katatag ang mga anak ko. Pinapatawad ko na po kayo. Welcome po kayo sa pamilya natin." Niyakap ni Doña Victoria si Samantha ng mahigpit habang patuloy sa pag-iyak, isang yakap ng tunay na pagsisisi at pagtanggap. Sa gitna ng emosyonal na sandali, dahan-dahang lumapit sina Simon at Xavier. Nakatitig ang 2 bata sa kanilang lola na ngayon ay nakatingin sa kanila ng may matinding pananabik at pagmamahal. "Mga apo ko!" Nanginginig na tawag ni Doña Victoria habang nakadikit ang kamay sa kanyang dibdib. "Ako ang grandma nyo. Patawarin nyo ko kung ngayon lang nagpakita si grandma." Tumingin si Simon kay Xavier, saka tumingin sa kanilang mommy na dahan-daang tumango sa kanila ng may ngiti. Lumapit ang kambal. Si Xavier ang unang kumuha sa kamay ni Doña Victoria at dahan-dahang nagmano dito na kaagad din ginawa ni Simon. "Mano po, Lola!" Magalang na wika ni Simon at Xavier. Nabasag ang puso ni Doña Victoria sa labis na kagalakan. Mabilis niyang kinabig at niyakap ng mahigpit ang 2 apo. "Mga apo ko, napakagaling at napakabait ninyo. Pangako ibubuhos kong buong buhay ko para iparamdam sa inyo kung gaano ko kayo kamahal." Nakatayo si Daniel sa tabi habang pinapanood ang buong pamilya. Tinakbayan niya si Samantha at nilapit ito sa kanyang tabi. "Salamat, mahal ko," bulong ni Daniel habang nakatitig sa kanyang asawa. "Binigyan mo ng ikalawang buhay ang pamilyang ito." Ngumiti si Samantha at isinandal ang kanyang ulo sa dibdib ni Daniel. Sa ilalim ng liwanag ng gintong kalangitan, bago lumubog ang araw, ang bawat sugat ng nakaraan mula sa paghihirap sa tundo, ang panggigipit sa hotel hanggang sa matinding unos ay tuluyan ng naglaho. Ang pamilyang Montefalco ay hindi lamang muling nabuo, kung hindi naging mas matatag, mas puno ng pagmamahal at handa na para sa isang walang katapusang bagong simula. Mga tagapakinig, ang kwento ni Samantha at Daniel ay isang patunay na walang galit at sugat ng nakaraan ang hindi kayang hilumin ng tapat na pagmamahal at pagpapatawad. Ang tunay na lakas ng isang pamilya ay wala sa yaman o kapangyarihan, kundi sa kakayahang magpakumbaba at ipaglaban ng isa't isa sa gitna ng anumang unos. Maraming salamat sa inyong pagsama sa ating kwento. Naway mag-iwan ito ng inspirasyon sa inyong mga puso hanggang sa susunod na kwento ng pag-ibig at pag-asa.